Sa mitolohiya ng mga Grego ay mayroong tinatawag na bundok ng Olympus, kung saan isang lugar na nakahiwalay sa mundo dahil yung taluktok nito ay hindi maaaring maabot ng ordinaryong tao. Dito naninirahan yung mga Diyos-Diyosan na kinikilala ng mga Grego, subalit kahit mayroong ganitong tahanan, yung kanilang mga Diyos-Diyosan, meron pa ring pangangailangan para sa physical na templong panlupa. Ito ay para pansamantala silang makababa, tumanggap ng pagsamba ng mga tao. At kapalit naman ito, ang mga tao ay tumanggap ng pabor mula sa kanila. Sa ganitong mitolohiya, yung parehong Olympus, kahit yung mga templo ng kanilang Diyos-Diyosan ay hango lamang sa ideya ng tao, sa konseptong kabilang sa nilikhang lumilipas sa sanlibutan. Kahit Olympus pa yung kanilang tawag, bundok pa rin ito. At kahit mararangya yung mga templo ng kanilang Diyos-Diyosan, arkitektura pa rin ito na gawa ng tao. Subalit sa tunay na Diyos, ang kanyang presensya ay nasa langit, na gawa lamang ng kanyang mga kamay. At siya din yung nagbaba ng arkitekturang hango dito para ituro kung paano siya malalapitan ng mga tao kahit sa gitna ng realidad ng kasalanan. Ipapakita ito ng manunulat bilang panlupang tabernakulo, na kung saan dahil sa pagdating ni Hesukristo na mayroong mas dakilang ministeryo sa makalangit na sanktuaryo, ay nagkaroon ng pagtatapos ang panlupang tabernakulo. Tayo mag-aaral sa Kabanatang 9 ng mga sulat sa Hebreo sa unang mga bahagi nito. Kaya buksan natin yung bagong tipan sa Hebreo, Kabanata 9, talata 1 hanggang talata 10. Ito yung ating pag-aaral sa pangangaral ng salita ng Diyos in this morning worship service. Hebreo, Kabanata 9, talata 1 hanggang talata 10. Ngayon, maging ang unang tipan ay nagkaroon ng mga alituntunin sa pagsamba at ng isang panlupang santuaryo, sapagkat inihanda ang unang tabernakulo na kinaroroonan ng ilawan, dulang, at mga tinapay na handog. Ito ay tinatawag na dakong banal. Sa likod ng ikalawang tabing ay ang tabernakulo na tinatawag na dakong kabanal-banalan. Dito ay nakatayo ang isang gintong dambana ng insenso at ang kaba ng tipan na ang paligid ay nababalutan ng ginto, na siyang kinaroroonan ng sisidlang ginto na kinalalagyan ng mana at ng tungkod ni Aaron na namulaklak, at ang mga tapyas na bato ng tipan. Sa ibabaw nito ay ang mga kerubin, ang kaluwalhatian na lumililim sa trono ng awa, at ang mga bagay na ito ay hindi namin masasabi ngayon ng isa-isa. Pagkatapos magawa ang gintong pagkahanda, ang mga pari ay patuloy na pumapasok sa unang tabernakulo upang gawin ang kanilang katungkulan sa paglilingkod. Subalit sa ikalawa ay nag-iisang pumapasok ang pinakapunong pari, minsan sa isang taon, na may dalang dugo bilang handog niya para sa kanyang sarili at sa mga kasalanang nagawa ng di sinasadya ng taong bayan. Sa magitan nito, itinuturo ng Espiritu Santo na hindi pa naihahayag ang daan patungo sa santuaryo habang nakatayo pa ang unang tabernakulo. Iyon ay isang sagisag ng panahong kasalukuyan, na sa panahong yaon, ang mga kaloob at ang mga alay na inihahandog ay hindi makapagpapasakdal sa budhi ng sumasamba, kung tungkol lamang sa mga pagkain at mga inumin at iba-ibang panghuhugas na mga alituntunin nito tungkol sa katawan na ipinatutupad hanggang sa mga panahon ay dumating upang maisaayos ang mga bagay. Ito po ang salita ng Diyos. Ngayon muli sa pagbibigay ng paliwanag ng manunulat
patungkol sa higit na ministeryo ng Panginoong Hesukristo para kanyang ipakilala na yung pakikipagkasundo sa Diyos ay sa pamamagitan lamang ni Jesus. Nakita natin meron siyang mga inilahad na katotohanan at patuloy na ipinapaliwanag sa mga serye ng pagtuturo na ating pinakinggan. Tinuro niya at sinabi yung tungkol sa bagong tipan. At noong nakaraang linggo, binagyan niya iyon ng karagdagang paliwanag. Napakinggan natin yung nakaraang pangangaral ng salita ng Diyos. Subalit mahalaga ding maunawaan, isa sa mga katotohanan na binigay ng manunulat ay tungkol din sa higit na ministeryo ni Hesukristo sa mismong presensya ng Diyos. Yun yung kanyang sinabi sa mga nakaraang bahagi ng pagtuturo ng manunulat sa Hebrews 8 verse 1. Ito yung detalye na ating makikita tungkol kay Jesus. Pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kamahalan sa kalangitan, may gayong paglilingkod si Hesukristo. At sa verse 2 ng chapter 8 ay sinabi na ito'y ministro sa santuario na tunay na tabernakulo na itinayo ng Diyos. Naroon yung paglilingkod ng Panginoong Hesukristo, kaya mas dakila yung kanyang ministeryo. Itong katotohanan na unang sinabi ng manunulat ay kanya namang bibigyan ng paliwanag sa magitan ng ating talata kung paanong pinaliwanag din niya ang tungkol sa bagong tipan. Ikukumpara ng manunulat yung katuparan ng dakilang ministeryo ni Jesus sa langit mula sa panlupang tabernakulo. Kaya yung kahalagahan ng gayong kaayusan sa lumang tipan ay nawalan na ng bisa. At ito'y lumipas na dahil sa fulfillment na nangyari sa gawain ng Panginoong Hesukristo. Patuloy itong dahilan para yung mga orihinal na mambabasa ng manunulat ay hindi bumalik sa dati nilang relihiyon na Judaismo, sapagkat dapat maunawaan ng mga Kristiyanong Hudyo at lahat ng mga Kristiyano sa lahat ng henerasyon na walang ibang maaring ipagkasundo ang makasalanan sa kabanal-banalang Diyos, maliban kay Hesukristo at sa kanyang ginawa. Itinatagman ng Diyos ang tabernakulo bilang paraan ng paglapit para sa mga relihiyosong pangangailangan ng bayan ng Diyos sa lumang tipan. Subalit ito'y kaayusang panandalian lamang. Dahil ang katuparan na inihahanda ng tabernakulo ay matatagpuan sa gawain ni Hesukristo sa langit. At ito yung totoong makapagpapalapit sa makasalanan, sa kabanal-banalang Diyos. At ito ang tunay na makapagbibigay ng kaugnayan sa Diyos para maging karapat-dapat na mananamba. Ang gawain na mas dakila, na matatagpuan lamang sa Panginoong Hesukristo. Kaya napakahalaga ng paksa ng katotohanan tungkol sa panlupang tabernakulo. At gayon din, magiging paghahanda ito ng manunulat. Dahil tatalakayin niya yung mas dakilang sakripisyo ni Hesukristo sapagkat nangyayari sa tabernakulo yung paghahandog at pag-aalay ng sakripisyo. Kaya mula sa ganitong diwa ng ating talata, binibigay ko sa inyo ang mensahe. Ipinapakita ng panlupang tabernakulo ang pangangailangan ng tao na makalapit sa Diyos na naikisakatuparan lamang sa pamamagitan ni Hesukristo. Yan yung dapat nating maunawaan. Minsan pa, ipinapakita ng panlupang tabernakulo ang pangangailangan ng tao na makalapit sa Diyos na naisakatuparan lamang dahil sa Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ni Hesukristo. Yung katotohanan ng tabernakulo sa lumang tipan, kapag siniyasat natin ito at pinag-aralan, nagbibigay ito ng diin sa kabanalan ng Diyos. At gayon din sa katotohanan ng pagkamakasalanan ng tao. Mayroong mga ritual ito ng paglilinis. Hindi ka maaaring basta-basta pumasok dito. At gayon din, meron itong banal at kabanal-banalang dako
Dahil ang Diyos ay banal. At tayo naman bilang mga tao na bumagsak sa kasalanan ay hiwalay sa Diyos na banal. May ganitong pinapakita yung tabernakulo. Subalit gayon din, napakahalagang maunawaan natin na itong kaayusan sa lumang tipan ay naghahayag ng kalooban ng Diyos na kung saan ang bumagsak sa kasalanan na sangkatauhan makalapit sa Kanya. Ang bumagsak sa kasalanan na sangkatauhan magkaroon ng kaugnayan sa Kanya. Ito din yung hinahayag ng ganitong kaayusan sa lumang tipan. Hindi magwawagi ang problema ng kasalanan sa makapangyarihang Diyos. Ang kaayusan ng pagkakaroon ng tagapamagitan kay Hesukristo at sa mas dakila niyang ministeryo, iyon yung nagbigay ng kasagutan laban sa hadlang na kasalanan at tumupad sa layunin na ito ng Diyos. Ng kanyang bayan ay talagang makalapit sa Kanya. Kaya itong kaayusan ng tabernakulo ay inihahanda ang ipinangakong darating na tagapamagitan na dapat maunawaan kahit sa panahon ng lumang tipan. Simula nang ibigay ng Diyos ang tabernakulo sa bayan ng Israel, dinadala nila ito ng palipat-lipat. At iyan ay naghahayag na hindi permanente ang ganitong kaayusan. Pero sa mas higit na permanenteng templo, na mas higit sa tabernakulo, kahit yung ganitong kaayusan, ay ipinakita ng Diyos na may pagtanggi siya, na bigyan ito ng lubusang kaugnayan sa kanyang sarili. Gayon, kahit sa mas higit na templo kaysa sa tabernakulo. Kung babalikan natin yung pagtitindig ng orihinal na templo sa ikalawang kronika, chapter 7 verse 19, may banta pa rin ng pagtatakwil kung sakaling nagkasala ang bayan ng Israel na consistent mula sa tabernakulo. Ang mababasa natin, ang bahay na ito na aking itinalaga para sa aking pangalan ay itataboy ko sa aking paningin kung sila ay hindi magiging tapat sa kanyang tipan. Kaya mahalagang maunawaan natin na yung panlupang tabernakulo ay may paglipas. Hindi lamang sa kahigitan ng templo mula dito sa lumang tipan, kundi lalong higit sa katuparan ng mas dakilang tungkulin ng Panginoong Hesukristo. Lumipas ang ganitong kaayusan. At para tingnan natin ito, pansinin natin yung mga puna mismo ng manunulat patungkol sa tabernakulo ng lumang tipan. Yung panlupang tabernakulo ay mayroong kaayusang lumilipas. At ikalawang bagay na gusto kong bigyan ng diin, panlupang tabernakulo na may limitadong sistema. Iyon yung mga puna na binigay ng manunulat para maunawaan yung katuparan ng ganitong kaayusan sa Panginoong Hesukristo. Una, panlupang tabernakulo na may kaayusang lumilipas. Dahil ipinakita dito ng manunulat yung mga ginamit sa tabernakulo na hango sa mga material ng sanlibutan na lumilipas. Sa dalawang bahagi nito, ang dakong banal at ang kabanal-banalang dako, pinakita sa atin yung mga kagamitan sa mga mahalagang lugar na ito ng tabernakulo. Sa dakong banal, nandoon yung ilawan, nandoon yung dulang o altar ng insenso, naroon yung tinapay na handog. Kahit sa kabanal-banalang dako, nagbigay siya ng mga kagamitan. At saan hango yung mga kagamitan na ito? Material na lumilipas ng sanlibutan. May ginto na dambana ng insenso, naroon yung kaba ng tipan na nababalutan ng ginto. Ang mga materyales ng mundo para sa panlupang tabernakulo ay ebidensya ng kahahantungan nitong wakas. Kaya iyon yung pinakita ng manunulat
ng maikli lamang, hindi niya na kailangang ituloy sa talata 6. Kaya hindi dapat balikan yung relihiyosong sistema sa lumang tipan pagdating ng katuparan. Sapagkat hindi lamang palipat-lipat yung tabernakulo na naghahayag na hindi ito permanente, kahit tingnan natin yung mga materyales na tinataglay nito, mayroon itong darating na pagtatapos. Ito ay santuario na gawa sa kamay ng tao. Yan yung unang sinabi ng manunulat sa Kabanata 8, sapagkat ito ay nababahiran ng pagkamakasalanan ng mga tao. Kaya may mga ritual ng paglilinis kahit sa lugar ng tabernakulo. At gayon din, nauna niya niyang sinabi na ito ay hango sa mga bagay na lilipas na darating sa pagkabulok. Kaya mayroong paglipas yung ganitong kaayusan. Ang mga bagay na nasa sanlibutan, mismong sinabi ng Panginoong Hesukristo, langit at lupa ay lilipas. Salungat sa walang hanggang katotohanan ng salita ng Diyos. Napakahalaga nito. Dahil kung ang maglalahong tabernakulo, yung tanging probisyon para makalapit tayo sa Diyos, ay darating ang hangganan ng ganitong dakilang pagpapala. Ang mga ginto nito ay kumukupas. Ang mga ilawan nito nawawalan ng sindi. Ang mga tinapay na dinadala dito ay nagkakaroon ng amag patungo sa pagkabulok. Kaya ang layunin ng Diyos sa ganitong kaayusan ay para ibigay yung katotohanan na mayroong darating na tagapamagitan, na mayroong hindi lilipas na tungkulin para ipagkasundo ang mga makasalanan sa kabanal-banalang Diyos. At si Hesukristo lamang ang nagbigay ng sapat na kasagutan para sa hindi maglalaho na pag-asa na tayo ay makalapit sa presensya ng Diyos. Napakalinaw sa bagong tipan na sa unang pagdating ng ipinangakong tagapamagitan, inilarawan ito sa kadakilaan ng tabernakulo ng lumang tipan. Siya ay nanahan sa piling natin. Gayon din sa ibang mga detalye kaugnay sa tabernakulo. Kahit tingnan natin yung kaba ng tipan, na kung saan sumisimbolo sa otoridad at presensya ng Diyos, na hindi malalapitan ng makasalanan. Dahil kay Hesukristo, mayroon tayong kumpiyansa ng tunay na paglapit sa Diyos. Siya din ang tunay na tinapay ng buhay. Siya din ang ilaw ng sanlibutan. At yung sinisimbolo ng altar ng insenso ay higit na matatagpuan kay Hesukristo na sa lahat ng kanyang mga panalangin para sa bayan ng Diyos, tatanggapin ng kanyang Ama. Ang mga lumilipas na disenyo ng panlupang tabernakulo ay nagpapakita ng pagwawakas ng ganitong kaayusan at naghahanda sa walang paglipas na paraan ng Diyos kay Hesukristo na tayo ay tanggapin sa kabanal-banalan niyang presensya. Alam niyo po, sa kategorya ng wonders of the world, mayroong ancient wonders of the world. Bagamat simbolo ito noong araw ng kamangha-mangha na kakayahan ng tao, ngunit sa kasalukuyan, ang mga ito ay gumuho na. At ang iba ay makikita na lubusang wasak. Sapagkat gaano man kadakila ang mga bagay sa sanlibutan, hindi ito nananatili. Kaya yung panlupang tabernakulo na nagtataglay ng ganitong kaayusan na mula sa mga materyales na lumilipas, ebidensya ito na mayroon itong darating na katapusan. At iyan ay mahalagang maunawaan upang ihambing natin yung kadakilaan ng ating tagapagligtas sa kanyang persona at sa kanyang
gawa na hindi lilipas. Kaya sa paghahambing na ito, mga kapatid, palaguin natin yung kaalaman sa kaluwalhatian kay Kristo at sa mga gawa niya na hindi lilipas mula sa salita ng Diyos. Ito yung bigyan mo ng mahalagang pansin sa iyong buhay pananampalataya. At nais kong pukawin yung iyong atensyon sa malinaw na katotohanan na ito. Ito ba ay larawan ng iyong buhay pananampalataya? Hindi lamang dapat nating malaman ang katotohanan ito. Sa halip, dapat bigyan natin ng mahalagang aplikasyon. Nakikibaka tayo sa mga tukso ng kasalanan. May mga pagsubok tayo sa ating buhay pananampalataya. At alam niyo po ba, kahit sa ating kaabalahan sa mga temporal na mga gawain ng sanlibutan, maaring nakakaligtaan natin ang mahalagang gawain na dapat tayong umunlad sa kaalaman ng Panginoong Hesukristo. Nakalulungkot sapagkat kahit sa paggawa ng mga espiritual na bagay, maaring hindi nakatutok ang atensyon ng isang tao na makilala niya si Hesukristo. Higit na umunlad sa kaalaman ng kanyang tagapagligtas at nang ginawa niya para sa atin. Kaya yung iba ay mayroong pagtulog kahit sa pagtitipon. Yung iba dumadalo sa pagsamba na para bagang ito'y ritual at seremonya lamang. Yung iba ay gumagawa ng kanilang pribadong mga pagbabasa ng Biblia sa diwa na basta kailangan ko lang matapos ito. Maari tayong mahulog sa gayong mga bitag ng buhay. Bagamat dumarating sa atin yung panlalamig sa buhay pananampalataya, mga kapatid, yung mga ating ginagawa sa pananampalataya, hindi lamang ito nakatutok sa tungkulin. Nakatutok ito sa kung sino yung nagbigay ng utos. Kaya kahit meron tayong panlalamig sa ating buhay pananampalataya, sa pagganap natin ng tungkulin, ayon sa salita ng Diyos, dapat nais natin na maranasan ang presensya ng Diyos. Higit tayong umunlad sa kaalaman ni Hesukristo at ng kanyang napakadakilang biyaya ng walang hanggang kaligtasan sa atin. Kung walang tunay na pagbibigay ng pansin kay Hesukristo, sa gitna ng kanyang mga katotohanan, ay dadalhin tayo nito sa maling atraksyon sa mga bagay sa sanlibutan. Maging atraksyon ng kasalanan. Kahit ikaw ay nasa gitna ng mga espiritual na bagay. Kaya yung buhay pananampalataya ng ibang Kristiyano napakapakla. Kasi ito'y napakahalagang wag natin kalimutan. Dapat nakatuon tayo kay Hesukristo at sa kanyang kaluwalhatian. Yung orihinal na mga Kristiyanong Hudyo, nagawa nilang tingnan yung ganitong kaayusan sa lumang tipan ng hiwalay kay Hesukristo. Hiwalay sa kanyang kaluwalhatian. Sa halip na makita nila yung kahigitan ni Hesukristo, kahigitan ng kanyang mga ginawa sa mga espiritual na bagay ng lumang tipan dahil nangyayari yung ganyang panganib. Kaya napakahalaga ng gawain na magsikap tayong umunlad sa kaalaman ni Hesukristo at ng mga kaluwalhatian na nakasentro sa Kanya. Dahil yung umuunlad na kaalaman kay Hesukristo ay mabisang sagot sa pangangailangang panloob at pangangailangang panlabas ng pananampalataya. Ang umuunlad na kaalaman kay Hesukristo nagpapainit ng ating pag-ibig sa Diyos. Yung umuunlad na kaalaman kay Hesukristo nagdudulot sa atin na sundin na maging kawangis ni Hesukristo sa kanyang katuwiran at kabanalan sa ating mga buhay. Nang kinaligtaan ng mga Kristiyanong Hudyo si Hesukristo mula sa mga katotohanan sa lumang tipan, naging mapang-akit sa kanila.
kahit ang talikuran ng tanging tagapamagitan. Alam niyo po si Herbert George Wells, na isang kilalang manunulat sa nakalipas na siglo. Hindi siya mananampalataya. Subalit, sa kanyang pagiging popular na tagapagsalin ng mga mahalagang detalye sa kasaysayan, meron siyang pag-amin, higit na dakila si Jesucristo sa lahat. At yun yung kanyang konklusyon sa pagbibigay ng unbiased understanding sa mga detalye ng kasaysayan. Napunta siya sa ganong konklusyon, kahit hindi mananampalataya. Gusto kong isitas yung kanyang sinabi. Bilang isang tagapagsalaysay ay dapat kong ipahayag na ang maralitang mangangaral mula sa Nazaret ay siyang pinakasentro ng kasaysayan at kailanman hindi ito mababago. Si Jesus ang pinakadakila at nangingibabaw na personalidad sa lahat ng kasaysayan. Kung sa lumilipas na kasaysayan, may masasabi tungkol sa kadakilaan ng ating Panginoong Hesukristo, higit nararapat na mula sa kanyang salita, ay dapat umunlad tayo sa kaalaman ng kanyang kaluwalhatian at kanyang gawa na hindi lilipas, mga kapatid. Ipaghambing natin ang gawa ni Hesukristo sa panlupang tabernakulo na may kaayusang lilipas. Pero ikalawang bagay na mahalaga ding sinabi upang maibuod ko yung ating talata patungkol sa tabernakulo ng lumang tipan, sinabi ng manunulat, panlupang tabernakulo na may limitadong sistema. Ipinakita ng manunulat yung mga ministeryo na nangyayari sa tabernakulo at gayon din, ipiniliwanag niya ang mga ito. May mga pari, madami sila. Regular yung kanilang gawain sa tabernakulo. Subalit hindi sila maaaring pumasok sa kabanal-banalang dako. Ngunit sa paglilingkod naman sa kabanal-banalang dako, ay pang-isahan lamang ang ministeryo na ito at walang ibang maaaring maging kasama. Gayon din yung paglilingkod na ginagawa dito minsan lamang sa isang taon na ginagawa ng punong pari. Ang limitasyon ng paglilingkod sa tabernakulo ng lumang tipan ay dahil yung kabanal-banalang dako ay hindi bukas para sa lahat. Yan yung sinabi ng ating talata. Gayon din yung ritual ng mga sakripisyo sa tabernakulo, hindi makapaglilinis ng budhi. Sa halip, mga pisikal na pamantayan lamang para manatiling kabilang. Sa bansa ng Israel, may gayong limitadong sistema. Ang tabernakulo sa lumang tipan, inihahayag ng limitadong sistema ng tabernakulo na hindi ito dapat maging permanente. Mayroong malinaw na itinakdang hangganan ang ganitong sistema. At gayon din, hindi nito kayang ibigay ang katuparan ng gawain ng kaligtasan. Limitado ang sistemang ito. Dapat itong mapalitan ng walang hadlang na paglapit sa Diyos. Dapat itong mapalitan ng mabisang paraan patungo sa Diyos. Sa sistema ng tabernakulo sa lumang tipan, walang lubusang kalayaan sa paglapit sa Diyos. Gayon ang sistema nito. Para sa paglapit ng bayan ng Diyos sa pagsamba, yung ordinaryong Israelita ay hanggang sa inilaan lamang na bakuran ng tabernakulo upang dalhin yung kanilang mga handog na sakripisyo. Muli, yung mga pari, limitado lamang sa banal na dako. Hindi sila maaring pumasok sa dakong kabanal-banalan. Yung punong pari ng Holy of Holies ay kailangang sumailalim sa ritual ng paglilinis. At minsanan lamang siya makakapasok sa kabanal-banalang dako. Hindi maaring manatili yung ganitong sistema
na nagbibigay ng limitasyon sa paglapit sa Diyos. Gayon din, kawalan ng kasagutan upang linisin yung ating mga budhi sa kasalanan. Ito ay para maintindihan ng layunin ng ganitong sistema ng paglilingkod sa tabernakulo ay ilantad yung pangangailangan para sa darating na tagapamagitan na magbibigay ng pagwawakas sa distansya ng Diyos at ng kanyang bayan. At muli, ang gawain na ito ay dumating kay Hesukristo. Tinupad ng tagapamagitang si Jesus ang ganitong napakadakilang realidad. Binuksan niya yung daan para makapasok tayo sa presensya ng Diyos. At ito ay hindi lamang natatangi sa ibang mga tao, kundi ito ay bukas sa lahat ng mga tunay na sumasampalataya, ikaw man ay Hudyo o Hintil. Dahil sa tagapagligtas na si Hesukristo, bukas yung paglapit ng sumasampalatayang makasalanan upang tanggapin ang kaligtasan na mula sa Diyos. Dahil sa tagapamagitan na si Hesukristo, bukas ang paglapit ng mga anak ng Diyos para sa katanggap-tanggap na pagsamba sa Diyos. Ito yung mga katotohanan na nakatuon kay Kristo mula sa realidad ng dakong banal at dakong kabanal-banalan sa lumang tipan. At gayon din mula sa mga sistemang ito ay nakita natin yung kahigitan kay Hesukristo. Kaya makakalapit tayo sa Diyos at may pag-asa tayo ng katanggap-tanggap na pagsamba sa Kanya bilang mga mananampalataya. Sa larangan ng medisina, mayroon tinatawag na first aid. Ito ay pansamantalang lunas sa nagkasakit o di kaya na aksidente para maiwasan yung higit na pinsala. At gayon din, para mapanatiling buhay yung pasyente. Subalit para tunay na gumaling, yung pasyente ay kailangan ng lubusang lunas mula sa kamay ng dalubhasang doktor. Mayroong ganitong pansamantalang kahalagahan yung first aid para maipaintindi ko rin sa inyo yung pansamantalang kahalagahan ng tabernakulo ng lumang tipan dahil sa limitadong sistema na tinataglay nito. Kaya muli sa paghahambing natin tungo sa Panginoong Hesukristo dahil sa kumpiyansa sa paglapit sa presensya ng Diyos dahil sa ginawa ni Jesus, iwasan natin yung mga maling pag-asa. Ito yung dapat nating gawin bilang Kristiyano sa mga katotohanan ito. Yung dakilang realidad na ito, yung ipinagpapalit ng mga Kristiyanong Hudyo na orihinal na mambabasa sa kaayusan ng lumang tipan, na kung saan kahit tingnan natin sa unang panahon, limitado ang sistema. At sa pagdating ni Hesukristo, ay lumipas ang bisa. Pero pinagpapalit ito ng mga Kristiyanong Hudyo sa kanilang panahon. Yung pagpapala ng bukas na presensya ng Diyos sa atin ay bahagi ng biyaya ng kaligtasan na hindi dapat tayong mahadlangan dahil sa mga maling pag-asa na ginagawa sa paglapit sa Diyos. Gaano man kadakila yung ating buhay, gaano man kadakila yung ating gawa, gaano man kadakila yung relihiyosong paglilingkod, may mga bahid dito ng ating kahinaan at kasalanan. Kaya hindi mula riyan yung ating pag-asa sa paglapit sa Diyos. Ito ay mula lamang sa Panginoong Hesukristo. At iniingatan natin yung ating mga sarili mula sa mga maling pag-asa. Hindi tayo nahadlangan sa ganitong pagpapala.
Kahit may mga kahinaan tayo, kahit mayroon tayong mga limitasyon, kasi mayroong tunay na pag-asa na nilalagak natin sa perpeksyon ng ating tagapamagitan sa presensya ng Diyos. At sa presensya ng Diyos, mayroong eksaktong tugon sa ating kalagayan sa pananampalataya. Ang pinaka mapalad na lugar sa tupa ng Diyos ay sa presensya ng kanyang pastol. At ito'y bukas sa atin dahil sa Panginoong Hesukristo. Nasa pagpapalang ito ang tunay nating kagalakan. Kahit tayo ay mayroong mga pagsubok na pinagdadaanan. Dahil sa darating na walang hanggan, yung kagalakan ng ating kaluwalhatian doon ay dahil sa presensya ng Diyos na ating kasama magpakailanman. Kaya kagalakan natin ang maging kabilang sa presensya ng Diyos at matikman natin ito, maging sa ating kasalukuyang buhay pananampalataya. Sa kabila na hindi pa natin mukhaan na nakikita ang Panginoon, mayroong tunay na patikim na makakalapit, mararanasan, at pagpapalain tayo na makasama ang presensya ng Diyos dahil sa Panginoong Hesukristo. Mula sa katotohanan na ito ng presensya ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya na bukas dahil kay Hesukristo. Hindi dapat tayo gumawa ng ating mga sariling paraan para makapiling ang Diyos. Sa halip, tumatawag ito sa atin ng katapatan sa mga paraan na kanyang itinakda. Natatanging presensya ng Diyos sa pulong panambahan, sa pulong panalangin, presensya ng Diyos na ating nararanasan kahit sa mga pribadong kaparaanan ng biyaya. Bukas ang pagpapalang ito sa atin dahil kay Hesukristo. Kaya kamusta ka sa mga kaparaanan ng Diyos bilang Kristiyano para maranasan mo ang kanyang presensya na mahalaga sa iyong pananampalataya. At gusto kong makita ninyo kung bakit kasalanan yung pagliban sa mga tungkulin na itinakda ng Diyos. Kung magpapatuloy tayo sa hindi katapatan sa mga kaparaanan ng biyaya at mananatili tayong walang pagbabago sa ating mga aplikasyon para dito, binabaliwala natin yung presensya ng Diyos. Binabaliwala natin yung napakahalagang biyaya na binuksan sa atin ito ng tagapamagitan na si Hesukristo. Kaya, hindi yan mababaw na bagay. At tingnan natin itong pagpapala na meron tayong kumpiyansa sa paglapit sa presensya ng Diyos dahil kay Hesukristo. Yung Amerikanong teologo na si William Plummer, bukod sa pagiging profesor ng mga popular na seminaryo sa kanyang panahon, ay kilala din siya sa pagsulat ng mga aklat na mayroong pastoral na gabay sa kanyang mga mambabasa. Isa sa pinakasikat niyang aklat ay pinamagatang The Grace of Christ. Isinulat niya ito noong 1853. At mayroon itong isang kabanata na madalas inihihiwalay sa buong aklat dahil napakadakila ng mga katotohanan na sinulat niya sa kabanatang ito. At alam niyo po ba kung ano ang kanyang paksa? Ito ay may titulo, Si Kristo bilang tagapamagitan. At dahil dito, ay dapat magalak tayo bilang Kristiyano. Maging masigla tayo sa pananampalataya na hindi niya lamang binigyan ng aplikasyon ang katotohanan ito para sa mga makasalanan. Pinakita niya yung mahalagang aplikasyon na ito, maging sa mga Kristiyano. Gusto kong basahin yung ilang mga
salita niya. Isang dakilang bagay ang mabuhay sa ilalim ng pamamagitan ni Kristo. Sa pamamagitan niya, mayroon tayong kahangahangang paghahayag ng katangian at kaluwalhatian ng Diyos. Sa pamamagitan niya, ang mga makalangit na impluwensya ay ibinibigay upang ilapit tayo sa Diyos. Wala nang mas dakila pang alok na ibinigay sa mga nilikha kaysa sa pangako ng buhay at kaligtasan na matatagpuan lamang sa Kanya. Ganito tayo kapalad. Dahil kay Jesucristo sa panahon na ito ng mas dakilang gawa ng Diyos sa ating kaligtasan na hindi kayang makamit ng panlupang tabernakulo. Subalit kung ikaw ay hiwalay sa Panginoong Jesucristo, sa umagang ito, napapanahon din sa iyo ang mensahe ng ating pangangaral dahil hindi ka dapat sumubok na ayusin ang iyong kaugnayan sa Diyos mula sa sarili mong mga gawa. Lumapit ka sa tagapamagitan na si Jesucristo dahil sa Kanya lamang tinatanggap ng Diyos ang mga makasalanan. Huwag mong baliwalain ang mabuting balita ng kaligtasan, kaibigan, at sa aming mga anak at sa lahat ng mga lingguhang nakakapakinig ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Huwag nating patuloy na pagmatigasin ang ating mga puso na dapat tayong sumampalataya sa Kanya para sa ating kaligtasan. Ang bawat isa sa atin ay dapat matagpuan sa tagapagligtas na si Jesucristo. At kung hiwalay ka sa Kanya sa oras na ito, tumugon ka sa pagsisisi ng iyong kasalanan at pananampalataya sa Kanya dahil sa pamamagitan lamang ni Jesus. Yung pagpapala ng presensya ng Diyos na hindi kayang makamit sa panlupang tabernakulo, isinakatuparan mismo ng Diyos sa Kanya. Pagpalain tayo ng Diyos sa tayo manalangin. Aming dakila at banal na Diyos, kami ay patuloy na lumalapit sa iyo sa mga bagay na aming napakinggan. Dahil pinag-aaralan namin ang mas dakilang ministeryo ng Panginoong Hesukristo. At ngayon ay aming tiningnan na ito'y kinukumpara mula sa panlupang tabernakulo. At aming dalangin, Panginoon, na mula dito, amin nga pong makilala ang mas dakila mong gawa sa panahon ng katuparan kay Jesucristo at sa Kanyang mga biyaya sa amin bilang mga mananampalataya upang bigyan ng galak ang aming mga puso. At gayon din, patatagin kami bilang mga mananampalataya sa buhay ng kabanalan at gayon din patuloy na pananalig sa iyo at hindi lamang manatili sa mga pagtitipo ng aming propesyon ng pananampalataya kahit sa aming mga ordinaryong mga buhay. Tunay nga na kami mamuhay para sa iyong kaluwalhatian. Napakadakilang pagpapala na bigyan mo ng tunay na kumpiyansa ang makasalanan sa iyong presensya, biyaya man ito ng kaligtasan at patuloy mong biyaya sa iyong mga anak dahil sa tagapamagitan na si Jesucristo. Kaya dalangin namin, Panginoon, na tulungan mo kami sa mga aplikasyon ng katotohanan na aming tinalakay. Kami, Panginoon, ay mamuhay ng may pagsisikap na umunlad sa kaalaman, sa Kanyang kaluwalhatian at sa ginawa ni Jesucristo mula sa iyong salita. At ingatan namin ang buhay pananampalataya namin mula sa mga maling pag-asa sa paglapit sa iyo dahil ito ay matatagpuan lamang sa kumpiyansa namin sa Panginoong Jesucristo bilang mga Kristiyano. Kaya dalangin po namin na ikaw ang siyang magpatatag at magpaunlad sa aming pananampalataya mula sa iyong mga salita sa oras na ito. At dinadalangin din po namin ang mga hiwalay sa Panginoong Jesucristo. Huwag silang manatili sa katigasan ng puso. Huwag nilang hayaan na baliwalain ang mabuting balita ng kaligtasan. Panginoon, kahabagan mo sila. Dalhin mo sila sa pananampalataya kay Jesucristo at maranasan nilang buhay na walang hanggan, ang mapalad na kalagayan na isang makasalanan na karapat dapat mong parusahan ay dalhin mo sa iyong pagiging anak dahil kay Jesus at dalhin mo sa darating na kaluwalhatian na makakapiling ka namin sa walang hanggan. Kaya aming dalangin sa iyo, Panginoon, ng mga bagay na ito at pagpalain mo kami at
ikaw ang siyang mapupurihan sa mga pagtugon mo sa aming pangangailangan. Kami dumadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.